Dominant Protector. Credit to the author. 3,841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Palibhasa'y natangay ng tingin ni Panyong, bagamat alam niya na ang kanyang murang amo ay napakahina na sa sandaling ito, hindi pa rin maiwasan ni Joel na manginig sa kanyang puso at nagmamadaling itinago ang espadang chi sa kanyang mga daliri sa kanyang likuran. Kahit na madalas na nakikipag-ugnayan si Joel kay Panyong, hindi pa rin niya alam kung gaano kalakas ang isang Pigplate Foundation Establishment Cultivator. Hindi niya alam kung may kakayahan si Panyong na pumatay ng tao sa kanyang namamatay na estado. Bagamat napakalaki ng tukso ng pagpatay sa kanyang amo, hindi nang ahas si Joel na kumilos ng padalos-dalos bago kumpirmahin ang totoong kalagayan ni Panyong. Master, kumusta ka na ba? Malubha ba ang mga sugat mo? Itinago ni Joel ang sword chi sa kanyang mga daliri sa likod habang nagkukunwaring nag-aalala. Makalipas ang mahabang panahon, hindi na nagsalita si Panyong. Mahigpit na pagsasalita, hindi siya makapagsalita sa lahat sa sandaling ito. Napakahirap na para sa kanya na panatilihin ang kanyang huling hininga. Kung pipilitin niyang magsalita, malamang mamamatay siya nang hindi siya makahinga. Ang super energy bomb na hawak ni Terence sa loob ng 2 buong oras ay hindi lang para palabas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang magdulot ng nakamamatay na banta sa anumang rurok ng huling foundation stage, hindi pa banggitin na minamaliit ni Panyong ang kanyang kalaban sa sandaling siya ay nataman. Hindi siya nakapaghanda at hinayaan pa si Terence na ihagis ang energy bomb sa kanyang mukha. Sa ganoong kalapit na distansya, sa ilalim ng isang nakakatakot na pag-atake, ito ay lubos na kahanga-hanga na si Panyong ay nakaligtas. Kung may iba pang Pigplate Foundation stage expert, naging bangkay na sila. Baka wala pa silang buo na bangkay. Nang makitang hindi makapagsalita si Panyong, bahagyang napanatag si Joel at palihim na ibinunyag ang kanyang espada na chi. Ang pagpatay sa kanyang amo ay napakataksil kung tutuusin. Kahit na mayroon ng ganoong plano si Joel, kapag oras na para talagang gumawa ng hakbang, hindi pa rin niya maiwasang manginig sa gulat. Sok! Ano ba ang dapat ikatakot? Ang isang sword strike ay katumbas ng hindi bababa sa 50 taon ng mapait na paglilinang. Lihim na pinalakas ni Joel ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at naghanda sa pagpugot ng ulo nitong murang amo. Gayunpaman, sa sandaling ito, mula sa direksyon ng palengke, may biglang tunog ng mga yabag at ingay. Nagulat si Joel at agad na nag-react. Dapat ngayon lang naakit ang mga taong ito sa malaking kilusan. Gaya ng inaasahan, palapit ng palapit ang usapan. Tingnan mo. Ilang bundok ang gumuho. Wala ito. Tingnan ang malalim na hukay na ito. F***, anong uri ng dalubhasa ito? Hindi ito maaaring maging isang perpekto na tagapagtatag ng pundasyon ng pagtatatag, di ba? Parang may tao sa harapan. Sa pagkakataong ito, nagpanik si Joel. Kung walang tao sa paligid, papatayin na lang niya ang kanyang murang amo at sisisihin si Terence. Ito ay talagang isang magandang bagay. Gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, sa napakaraming tao na nanunood, kung siya ay maglakas loob na gawin ito, kapag siya ay napansin ng sinuman, siya ay tiyak na madadala sa walang hanggang kapahamakan. Ang isang bagay na tulad ng pagpatay sa kanyang guro ay may tatago lamang ng sikreto. Kung ito ay nalik kahit kaunti, tiyak na siya ay magiging pantirya ng batikos ng publiko. Sa oras na iyon, hindi lamang siya gustong patayin ng 3 malalaking pabilyon, ngunit gusto rin siyang patayin ng pamilya at mga kaibigan ni Panyong. Kahit ang mga manunood na ito ay kukubkuban siya sa ngalan ng hustisya. Mula ngayon, siya, si Joel, ang magiging the public enemy of the world, at wala nang lugar para sa kanya. Kung ang kanyang lakas ay sapat na upang hindi magagapi, kung gayon ay ayos lang. Sa karamihan, ang kanyang reputasyon ay masisira. Gayunpaman, si Joel ay nasa gitnang yugto lamang ng foundation building realm. Kung dadalhin niya ang karumaldumal na krimen ng pagpatay sa kanyang amo sa ganitong lakas, kung gayon walang duda na ang kanyang buhay ay masisira, at walang posibilidad na ibalik niya ang mga bagay-bagay.
Sa ganoong tukso sa harap niya, ang pagpatay kay Panyong ay katumbas ng kanyang 50 taon ng mapait na paglilinang. Higit pa rito, maaari niyang pasabugan ang bagay at gamitin ang 3 pavilion para pilitin si Fang Linford na walang mapagtataguan. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, hindi na siya magkakaroon ng isa pa sa susunod niyang buhay. Hindi payag si Joel na sumuko ng ganoon lang. Nang makitang palapit ng palapit ang mga nanunood mula sa malayo, nagngangalit si Joel at agad na nagpasya na hukayin si Panyong palabas ng lupa at buhatin siya sa kanyang likod. Tumalikod siya at tumakbo ng walang sabi-sabi. May tumatakbo. Sumigaw mula sa likuran ng isang nanunood na may magandang paningin na agad namang nagdulot ng hiyawan. Gayunpaman, hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Kahit na may naisip na magnakaw ng nasusunog na bahay, hindi sila nang ahas na padalos-dalos na humabol. Masyadong exaggerated talaga ang kaguluhan kanina. Sa konserbatibong paraan, kakailanganin ng isang master ng foundation building realm para makagawa ng ganoong malaking kaguluhan. Kahit na ang magkabilang panig ay nag-away at nasugatan ang isa't isa, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng mga taong naruroon. Upang makalaban sa isang peak na eksperto sa foundation stage, kahit na ang kabilang partido ay malubhang nasugatan, dapat na siya ay nasa tuktok ng huling foundation stage. Saka lamang siya magkakaroon ng kumpiyansa na samantalahin ang sitwasyon. Kung hindi, malamang na hindi siya makakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit sa halip ay mawala ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang Peak Lake Foundation Establishment Cultivators ay hindi karaniwan sa mga kalye, hindi bababa sa hindi sa mga panlabas na kalye ng merkado. Ito ay dahil kahit na ang malaking kaguluhan ay nakaakit ng maraming manunood, wala ni isa sa kanila ang may ganoong lakas. Ang iba naman, wala silang lakas at natural na walang lakas ng loob na kumilos. Sa mundo ng paglilinang, kahit na ang batas ng gubat ay matagal nang nakasanayan, at kahit na ang pagsasamantala sa sitwasyon ay hindi kakaiba, ang saligan ay na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng lakas. Dahil din sa pag-aalalang ito kaya nadala ni Joel si Panyong ng maayos. Kung hindi, sa kanyang lakas sa gitnang yugto ng pundasyon ng pagbuo ng lupain, at sa kanyang pinsala, magiging napakahirap para sa kanya na makatakas ng isang piraso sa harap ng napakaraming dumadaan. Bitbit ang naghihingalong Panyong, hindi masyadong tumakbo si Joel. Dumating siya sa isang liblib na sulok at agad na huminto. Huminga ng malalim, ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Joel ay mas determinado kaysa dati. Ang dahilan kung bakit niya dinala si Panyong sa isang liblib na lugar ay hindi dahil sa pagsuko ni Joel sa ideya na patayin ang kanyang guro. Sa kabaligtaran, ang tanging layunin niya ay alisin ang mga nanunood at huwag hayaang sirain ng mga taong ito ang kanyang malaking plano. Dahil madalas na lumalabas sa palengke sina Panyong at Joel sa mga araw na ito, kahit ang mga dumadaan na ito ay madaling makilala sila, kaya hindi inakala ni Joel na hindi siya makikilala. Kapag nakilala na siya, madali para sa kanya na mag-iwan ng nakatagong panganib kung may gusto siyang gawin. Kahit na palihim niyang patayin si Panyong, napakataas pa rin ang panganib. Sa makatuwid, dinala ni Joel si Panyong palayo sa harap ng napakaraming tao upang hindi itago ang kanyang pagkakakilanlan. Isa lang ang gusto niyang itago, ang buhay ni Panyong. Ayaw ni Joel na may makaalam na si Panyong ay nasa bingit pa ng kamatayan. 3,842 Hanggat hindi nila hahayaang makita ng sinuman kung patay o buhay si Panyong, kung gayon kahit napatayin niya talaga ang kanyang amo, maaari niyang itulak si Terence nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang pag-unlad ng lahat ngayon ay talagang tulad ng inaasahan ni Joel. Walang lakas ng loob ang mga nanunood na habulin siya, at sa ganoong kalayuan, walang paraan upang makumpirma kung patay o buhay si Panyong. Iisipin lang nila na si Joel ay natatakot na manakawin at dinala si Panyong palayo sa maingat na pagsasaalang-alang. Ang lahat ay nasa kontrol ni Joel. So, wala nang mang-iistorbo sa atin ngayon. Are you ready to go, my master? Ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Joel sa sandaling ito ay tunay na nakakagigil. Si Panyong, na nasa bingit ng kamatayan at hindi maramdaman ang nangyayari sa labas, ay tila may napagtanto at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Pagkatapos, nang walang anumang babala, hinawakan ni Panyong ang bukong-bukong ni Joel at sinabing, "Go. Go on." Anong daan?
Dahil sinunggaban ni Panyong ng ganito, si Joel ay agad na pinawisan ng malamig at nagkaroon ng goosebumps sa buong katawan. Kahit na ang isang skimangay na tulad niya ay hindi maiwasang maging blanko sa sandaling ito. Si Panyong ay isang totoong peak late foundation stage expert. Kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan, kung siya ay biglang nagkaroon ng huling pagsabog ng enerhiya at gumamit ng isang killing move, si Joel, isang mid-foundation stage expert, ay hindi makakayanan ito. Gayunpaman, matapos maghintay ng ilang sandali sa takot, napagtanto niya na si Panyong ay walang nagawa. Matapos maingat na tingnan ang kanyang maputlang mukha, ang nasuspine na puso ni Joel sa wakas ay tumira. Bagamat may mga pagdududa pa rin sa kanyang puso, sa sandaling ito, nasa busog na ang palaso at wala nang ibang pagpipilian kundi ang magpaputok. Kung tutuusin, nasabi na niya ang mga sinabi niya, at imposibleng bumalik. Kahit na si Panyong ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, maaaring hindi niya malinaw na marinig ang sinabi ni Joel. Narinig man niya ngayon, baka hindi na niya ito maalala pagkatapos ng insidente. Gayunpaman, hindi nang ahas si Joel na kunin ang panganib na ito. Ang simpleng isip ni Panyong ay hindi masama, ngunit bilang isang peak late foundation stage expert, maaari ba siyang maging isang walang pag-asa na tulala? Paano kung ang taong ito ay lubos na naunawaan ang kanyang plano at kumikilos lamang upang lituhin siya, naghahanda na ayusin ang score pagkatapos ng taglagas? Hindi man mataas ang posibilidad, kapag naging realidad na talaga ito, mas masahol pa sa kamatayan. Wala na akong pakialam. Magtatagumpay man ako o mabibigo, I have to take this risk. Matapos pag-isipan ito, ang mga mata ni Joel ay napuno ng layuning pumatay. Wala na siyang pakialam kung magkakaroon si Panyong ng huling pagsabog ng enerhiya bago mamatay. Isang sword chi mula sa kanyang mga daliri ang direktang tumusok patungo sa dibdib ng kabilang partido. Ikaw. Nakapagsalita lang ng kalahating salita si Panyong bago na puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang huling lakas niya para lumaban, ngunit kahit na ang isang peak late foundation stage na tulad niya ay hindi makagalaw matapos tamaan ng super energy bomb ni Terence sa mukha. Kung tutuusin, isa ng pambihirang himala ang makabitin sa kanyang huling hininga. Puchi. Kasabay ng mahinang tunog ng paghiwa ng laman, ang espadang chi mula sa mga daliri ni Joel ay direktang tumusok sa puso ni Panyong, at pagkatapos ay pinaikot ito ng 360 degrees. Biglang nanginig ang katawan ni Panyong, ang kamay na nakahawak sa bukong-bukong ni Joel ay mahigpit na kumuyam, na para bang naubos niya ang huling lakas niya. Sa kasamaang palad, ang isang mahusay na dalubhasa sa rurok ng huling stage ng foundation, sa oras na ito, ay walang anumang lakas upang lumaban. Hindi pa banggitin ang pagpatay kay Joel, ang taksil na disipulong ito, sa kanyang huling pagputok ng kapangyarihan, hindi makatotohanan na masaktan pa siya ng husto. Sa karamihan, mag-iiwan lamang siya ng asul na marka sa kanyang bukong-bukong, na ganap na walang silbi. Ikaw. Hindi. Mamamatay. Isang mabuting kamatayan. Isang tao. Mag-uulat. Bago pa siya matapos magsalita, tumagilid ang leeg ni Panyong, at talagang namatay siya. Sok! May maghihiganti sa'yo. Si Joel ay gumugol ng maraming pagsisikap bago niya nagawang hilahin ang kamay ni Panyong palayo sa kanyang bukong-bukong. He sneered, may maghihiganti talaga sa'yo. Ang titulo ng tatlong magkakapatid na Nolan ay hindi palabas, ngunit ang taong papatay sa iyo ay tinatawag na Natalie, hindi ba? Walang tao sa paligid, at walang nakakita na si Joel ang may gawa nito. Ang mga sugat na dulot ng kanyang sword energy ay walang pinagkaiba sa mga sugat na dulot ng energy bomb ni Terence. Maaari niyang ganap na sisihin ito kay Terence, at walang sino man ang makakakita ng anumang pagkukulang. Saglit na huminto, nakita ni Joel na bagamat namatay na si Panyong, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim sa kanyang malas. Namatay ka ng dilat ang mata mo. Joel sneered. My chief master, you don't have to death with grievances. Ang iyong alagad ay personal na mag-aanyaya sa iyong dalawang kapatid na maghayganti para sa iyo. Gayunpaman, bago iyon, ang iyong disipulo ay nag-aatubili na kunin ang mga kayamanang ito sa iyong katawan.
Pagkatapos sabihin iyon, biglang nagpakita ng matako na tingin ang mga mata ni Joel, at pagkatapos ay yumuko siya para hanapin si Panyong pataas at pababa. One time wasn't enough, hinanap pa niya ng 2 o 3 beses. Sa wakas ay huminto siya pagkatapos niyang hanapin ang lahat sa katawan ni Panyong. Ang isang tao ay hindi maaaring maging mayaman kung walang windfall, at ang isang kabayo ay hindi maaaring maging mataba kung walang night grass. Totoong-totoo ang kasabihang ito. Sa pagtingin sa iba't ibang mga kayamanan na natagpuan mula sa katawan ni Panyong, kahit na sa katalinuhan ni Joel, hindi niya maiwasang malunok. Siya ay nasa tuktok ng huling yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Gaano kalalim ang kanyang foundation? Para sa isang mid-stage foundation building cultivator tulad ni Joel, ito ay hindi lamang nagkakahalaga ng 50 taon ng pagsusumikap, ngunit kahit 100 taon ay maaaring hindi sapat upang kumita nito. Sa labis na kagalakan, maingat na itinago ni Joel sa kanyang harapan ang mga kayamanan bago muling binuhat ang katawan ni Panyong sa kanyang likod. Sinadya niyang tumingin ng malungkot at bumalik sa tumataas na Sky Pavilion. Dadalhin niya ang bangkay ni Panyong at magyayabang sa lungsod. Una, gagawin niya ang bagay na mas malaki hanggat maaari. Pagkatapos, aanyayahan niya ang 2 kapatid ni Panyong na maghayganti para sa kanya. Sa oras na iyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito na hindi naaalerto ang 3 malalaking pavilion at ang law enforcement hall. Maaaring kalimutan ng Linford na iyon ang pagiging malaya at hindi napipigilan. Hindi masasabing hindi tuso ang plano ni Joel. Gayunpaman, hindi niya akalain na habang dinadala niya ang katawan ni Panyong palayo, isang pamilyar na figure ang lumabas mula sa mga palumpong. Ito ay walang iba kundi si Terence, na buong lakas na tumakas matapos ihagis ang super energy bomb. Hehe, naglakas loob pa siyang patayin ang sarili niyang amo, at ngayon ay gusto niyang itulak ang sisi sa akin. Talagang nagpalaki ng halimaw ang tumataas na Sky Pavilion. Tumawa si Terence at umiling. Siya ay nanggaling sa karaniwang mundo at gumawa ng hindi mabilang na mga kaaway, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong napakasama. Kahit si Harry ay hindi papatayin si Patriarch Charlie. Itong si Joel ay isang weirdo, ginagawa ang lahat para makamit ang kanyang layunin. 3,843 Nagpasya si Terence na umalis sa eksena sa lalong madaling panahon pagkatapos ng lahat, medyo nagdusa siya sa super energy bomb, at naubos niya ang sobrang purong enerhiya sa kanyang katawan kanina. Halos naubos na niya ang lahat ng purong enerhiya niya, at mas mabuting umalis siya sa lalong madaling panahon kahit saang anggulo niya ito tingnan. Kung tutusin, gaya ng sabi ng matandang kasabihan, 36 strategies, umalis ka muna. Ngunit mayroong isang matandang kasabihan kung mas mapanganib ang isang lugar, mas ligtas ito. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na makitungo kina Panyong at Joel, at ayaw itong palayain ni Terence. Hindi man siya nasa maayos na kalagayan, kaya pa rin niyang obserbahan ang sitwasyon at maghintay ng tamang panahon. Kaya lumingon si Terence sa kalagitnaan at pinagmasdan ang bawat galaw ni Joel mula sa malayo, ngunit sinundan niya ito mula sa malayo at hindi nagpakita ng sarili. Ha! Gusto mong gamitin ito para i-frame ako. Hindi ba't masyadong tuso ang pamamaraang ito? Umiling si Terence na may malamig na ngiti. Hawak niya ang isang telepono mula sa karaniwang mundo sa kanyang kamay, at nai-record ng telepono ang lahat mula noong pinatay ni Joel ang kanyang guro. Napakahirap maghatid ng mga high-tech na produkto mula sa secular na mundo patungo sa Sky-class island, dahil kahit na madala sila sa pamamagitan ng teleportation formation, hindi maiiwasang masira sila ng pressure. Lalo na ang isang bagay na kasing sopistikado ng isang mobile phone, hindi ito magagamit ng normal. Gayunpaman, nasa kanya pa rin ni Terence ang Jade Space. Mahirap para sa ibang tao na magdala ng mga high-tech na item, ngunit wala ito kay Terence. Siyempre, ang mga bagay tulad ng mga telepono ay halos walang silbi sa mga practitioner, lalo na sa isang lugar tulad ng Sky-class island kung saan walang signal. Hindi sinasadya ni Terence na dalhin ito dito, ngunit sanay na siyang ilagay ang lahat sa espasyo ng Jade. Dinala niya dito ang phone niya puro out of convenience. Hindi lang yung cellphone niya, pati yung charger ay nakalagay sa Jade Space niya.
Ito ay isang solar power charger na espesyal niyang nilagyan noong siya ay nasa secular na mundo upang makipag-ugnayan sa kanyang mga batang babae at maliliit na kapatid sa lahat ng oras. Nawala na niya ang function ng koneksyon ng kanyang telepono mula nang dumating siya sa Skyclass Island, ngunit nakagawian pa rin ng modernong lungsod na ang lahat ng mga larawan ng mga babae ay nakaimbak sa loob nito. Si Terrence pa rin itong sisingilan at tinitingnan ito paminsan-minsan, kahit na hindi niya ito nakikita sa ngayon marami sa kanila ay wala pa ring malay. Hindi niya akalain na magiging kapaki-pakinabang ang ugali na ito sa ganitong oras. Nagawa niyang lihim na kunan ang eksena ng pagpatay ni Joel kay Panyong. Medyo nagulat si Terrence sa napakalaking ani. Gamit ang video na ito sa kanyang mga kamay, parang mayroon siyang magagamit laban kay Joel. Kahit na gumawa ng malaking bagay ang lalaki tungkol dito, wala siyang magagawa sa harap ni Terrence sa hinaharap. Kung talagang gusto ni Terrence na harapin siya, hindi na niya kailangang gawin iyon. Kailangan lang niyang ipakita ang video at ang dalawang kapatid ni Panyong ang magkukusa para gawin ito. Ang pangalan ng tatlong bayani ng pamilya Nolan ay kumalat sa tatlong pavilion. Si Panyong ang pinakahuli sa ranggo at siya rin ang pinakamahina, ngunit isa na siyang Peak Lake Foundation Establishment Expert at may mahalagang posisyon sa tumataas na Sky Pavilion. Kung tungkol sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid, halatang hindi sila maarak. Sa lakas at katayuan ng dalawang ito, kung alam talaga nila na si Joel, ang disipulong ito, ang pumatay kay Panyong, kung gayon kahit tumakbo si Joel sa dulo ng mundo, hindi siya makakatakas sa kanilang pagtugis. Bagaman makapangyarihan ang mga magsasaka, ang mga ordinaryong tao sa secular na mundo ay hindi inutil. Gaya ng inaasahan, hindi natin maaaring maliitin ang mga high-tech na bagay. Tumawa si Terrence. Hindi inaasahan ni Joel na mahuhulog siya sa kamay ng mga high-tech na kagamitan ng ordinaryong tao kung talagang ilantad niya ito. Gayunpaman, hindi binalak ni Terrence na ilabas ang video ng ganoon kadali. Bagamat sila ni Joel ay mortal na magkaaway, madali niyang mapatay ang isa pa kung pakakawalan niya ito. Gayunpaman, madali nitong ilantad ang kanyang pagkakakilanlan at maging ang sikreto ng espasyo ng Jade. Pagkatapos ng lahat, ang telepono ay isang bagay na iisipin ng mga normal na tao bilang karaniwang mundo, at ang may pinakamalalim na koneksyon sa karaniwang mundo ay si Terrence at ang iba pang mga bagong dating na nagmula sa karaniwang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang huling beses na dumating ang isang tao mula sa karaniwang mundo ay 1,000 taon na ang nakalilipas, at ang mga telepono ay wala pa noon. Sa buong hilagang langit na Class Island, tanging si Terrence at ang iba pa ang may dalang telepono. Ang pagkakakilanlan ni Terrence ay madaling malantad kung may gagawa ng kaunting investigasyon, at tiyak na mahuhulaan ni Joel na siya si Natalie. Hindi lamang ang lihim ng Star Inkstone ang mabubunyag, ngunit hindi sila mapipigilan ni Terrence kahit na gusto niya dahil dinala niya ang kanyang telepono sa isang piraso. Ibinalik ang kanyang telepono sa Jade Space, mahinang ngumiti si Terrence at bumalik sa pavilion. Hinayaan niyang tumalon si Joel pansamantala bago siya makahanap ng angkop na pagkakataon. Kung gaano siya tumalon, mas malala siyang mahuhulog. Pagkatapos bumalik sa pavilion, ang tanging bagay na dapat gawin ni Terrence ay ipagpatuloy ang pagpapalago ng dalawang nakakalamon sa puso na katanji tanging buto ng damo sa espasyo ng Jade hanggang sa sila ay maging matanda. Noon lamang niya magagamit ang mga ito para gumawa ng mga gininto ang tabletop sa antas ng foundation. Kapag matagumpay niyang nagawa ang Golden Core, nangangahulugan ito na hindi na siya malayo sa gitnang yugto ng foundation stage. Maliban doon, puspusan ang segment ng Newbie Challenge. Ito ay isang kaganapang nagbabago sa buhay na magpapasya sa kinabukasan ng mga baguhan, ngunit para kay Terrence, ito ay parang isang paglalakad sa parke. Maliban sa pagbibigay sa kanya ni Billy ng ilang puntos sa simula, walang nang-ahas na hamanin siya pagkatapos noon. Sa lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang tanging posibleng magdulot ng banta sa kanya ay si Tony. Bagamat dati niyang hinulaan na ang Young Master Show at Gavin ay hindi susuko ng ganoon kadali, ito ay isang katotohanan na si Tony ay hindi pa nagpapakita ng kanyang lakas. Gamit ang gininto ang daliri ni Terrence, makikita niya kaagad ang anumang pagbabago sa lakas ni Tony. Sa katunayan, ang lakas ni Tony ay hindi nagbago kahit na matapos ang mahabang panahon. Kahit na siya ay nakabawi, hindi niya hinamon si Randolph at Hernan muli.
Sa halip, sumunod siya sa likuran nila at dinampot ang mga nasamsam. Ang paraan ng kanyang pagkatakot ay ganap na iba sa kung paano karaniwang inaasal ni Tony. Ang lahat ng mga baguhan ay pinag-uusapan siya, at ang mga chismis ay kumakalat pa sa punto kung saan hanggang ni Terence ang pinakamalakas. Si Gavin ay walang magawa, at si Tony ay maaari lamang umamin ng pagkatalo. Noong nakaraan, kahit si Gavin ay sisubog sa galit kapag narinig ito, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Mula sa simula hanggang sa wakas, sina Gavin at Tony ay walang sinabi para pabulaanan, nanatiling tahimik lamang. 3,844. Si Terence at ang iba pa, ay nakaramdam ng kakaibang pressure mula sa katahimikan. Kung mas matagal itong pigilan ng kabilang panig, mas malakas ang rebound. Gayunpaman, dahil hindi gumalaw si Tony, si Terence at ang iba pa ay walang magawa sa kanya dahil sa rangkang ng kuweba. Naghintay lang sila. Ngunit muli, gaano man kabilas ang pag-unlad ni Tony, hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol sa kanyang lakas. Kaya niyang harapin ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pananatiling pareho. Kung paanong si Terence ay nakatutok sa pagtatanim ng nakakalam ng pusong Katanji tanging damo, ang buong pavilion ay nagkagulo ng buhatin ni Joel ang katawan ni Panyong pabalik. Kung tutuusin, hindi ordinaryong tao si Panyong. Siya ang nangangasiwa na deacon ng tumataas na Sky Pavilion. Ang isang napakahalagang figure ay napatay sa teritoryo ng tatlong malalaking pavilion. Ito ay isang direktang hamon sa tumataas na Sky Pavilion. Imposibleng hindi ito magdulot ng kaguluhan. Bago tumugon dito ang mga nakatataas na echelon ng tumataas na pavilion, hinanap muna ni Joel ang isa sa mga kapatid ng tatlong magkakapatid na Nolan, si Panyong, ang pangalawang kapatid na si Enteng Nolan. Ayon sa ideya ni Joel, orihinal na gusto niyang imbitahan ang dalawang nakatatandang kapatid ni Panyong, na kanyang dalawang marshal na tiyuhin, ngunit sa kasamaang palad, ang panganay sa tatlong magkakapatid na Nolan, si Andrew, ay nagkataong pumunta sa labas ng isla upang magsagawa ng isang misyon. Ngayon, tanging ang pangalawang kapatid na lalaki, si Enteng, ang naiwan sa hilagang isla ng Sky Class Island. Gayunpaman, kahit na ito ay isang tao lamang mula sa South Heaven Gate, sa kanyang lakas at katayuan na nasa itaas ng Panyong, ito ay higit pa sa sapat upang pasabugan ang bagay na ito. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng Southern Heaven Gate ay mas mataas pa kaysa kay Panyong. Gayunpaman, ang wala sa inaasahan ni Joel ay na matapos makita ang katawan ni Panyong, ang mukha ng pangalawang kapatid ni Enteng, na nagmula sa parehong ina, ay hindi nagpakita ng anumang kalungkutan. Sa halip, may malamig na ngiti sa labi. Tulala, masama ang ugali, at mahina ang pangatlong kapatid. Noong itinulak ni boss ang basurang ito sa mahalagang posisyon ng supervisor deacon, inaasahan ko na may mangyayari, at tulad ng inaasahan ko. Ang mukha ng Southern Heaven Gate ay napuno ng walang awa na pangungutya, na walang kahit katiting na pagmamahal sa kapatid. Si Joel ay agad na napatulala. Siya ay orihinal na medyo nag-aalala na ang kabilang partido ay ipagpatuloy ang bagay na ito, at nakita niya ang mga bakas ng kanyang sariling espada na si Chi sa katawan ni Panyong. Bagamat ang sugat ni Sword Chi sa kanyang puso ay halos kapareho ng sugat na dulot ng ibang tunay na Chi sa paligid ng kanyang katawan, kung talagang maihahambing ito ng isang tao ng mabuti, higit pa o mas mababa ay malalaman nila ang lansihin. Ngunit ngayon, napagtanto ni Joel na nag-aalala siya sa maling direksyon. Sa ugali ng Southern Heaven Gate, imposible para sa kanila na pakialam kung paano namatay ang kanyang murang amo, si Panyong. Malamang iniisip ng kabilang partido, bakit ngayon lang namatay ang walang kwentang kapatid na ito. Sa kabaligtaran, ang higit na kailangang alalahanin ni Joel ngayon ay kung ang pangalawang kapatid na ito ng Southern Heaven Gate ay tatayo para sa kanyang murang amo. Kung ang Southern Sky Gate ay ganap na walang malasakit sa pagkamatay ni Panyong, kung gayon ay medyo mahirap para kay Joel na samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng malaking bagay sa bagay na ito. Ang Southern Sky Gate ay ang kapatid ni Panyong na may kaugnayan sa dugo mula sa parehong ina.
Kung ang isang malapit na kamag-anak na tulad niya ay hindi tumayo at magsalita, kung gayon kahit na ang mga nakatataas na pavilion ay napilitang makialam sa ilalim ng presyon ng opinyon ng publiko, hindi sila masyadong mag-aalala tungkol sa bagay na ito. Bilang resulta, hindi makatotohanan para kay Joel na gamitin ang pagkamatay ni Panyong upang alertuhan ang tatlong pavilion at ang Hall of Justice, na pinilit si Terence na ihayag ang kanyang tunay na layunin. Habang pinipigilan ni Joel ang kanyang utak, hindi alam kung ano ang gagawin para kumbansihin ang kabilang partido na manindigan para sa kanyang murang amo, nagkusa ang Southern Heaven Gate na magsalita. Gayunpaman, bagamat hindi ko gusto ang pangatlong kapatid, miyembro pa rin siya ng tatlo nating kapatid na Nolan. Kung hahayaan natin siyang mamatay ng ganito, mawawala ang lahat ng mukha natin. At saka, mahihirapan akong magpaliwanag sa panganay na kapatid sa pagbabalik niya sa hinaharap. Ang Southern Heaven Gate ay umiling ng walang pasensya. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, nag-aatubili na tumayo ang South Heaven Gate mula sa kanyang upuan, kalimutan mo na. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo, kaya kailangang magsumikap ang Panginoong ito at sumama sa inyo. Marshal Nephew, sino ang sinabi mong pumatay nitong basura? Natigilan sandali si Joel, at pagkatapos ay nagmamadali siyang sumagot, ito ay sa pamamagitan ng isang gumagala-gala na magsasaka na tinatawag na Natalie. Isang rogue cultivator. Sumulyap ang South Heaven Gate kay Joel at hindi naiwas ang magtanong ng may pagdududa, bagaman ang pangatlong kapatid kung ito ay medyo walang silbi, isa pa rin siya sa tatlong bayani ng pamilya Nolan. Ang kanyang lakas ay halos hindi pa umabot sa rurok ng huling yugto ng Foundation Building realm. Paano siya mapapatay ng isang hamak na cultivator? Sa pagtingin sa buong Sky Class 5 Islands, maraming mga grassroots na individual na practitioner, ngunit dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng pagsasanay, sila ay karaniwang nasa ilalim ng mahihina. Napakakaunting mga masters, lalo na ang mga masters sa itaas ng tuktok ng huling stage ng Foundation. Si Panyong ay talagang pinatay ng isang palaboy na magsasaka sa teritoryo ng tatlong pavilion. Halos zero ang posibilidad na mangyari ang ganoong bagay. Upang patayin ang isang master sa tuktok ng nahuling Foundation stage nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas, ang lakas ng taong ito ay dapat na nasa tuktok man lang ng Foundation stage. Hindi madaling makahanap ng gayong master sa mga individual na magsasaka. Mabilis na tumango si Joel. Marshal Uncle, I do find it very unbelievable that Natalie was able to kill Master. Gayunpaman, isa talaga siyang rogue cultivator na nanggaling sa kung saan. At saka, ang lakas ng taong ito sa ibabaw ay nasa tuktok lamang ng unang yugto ng pagtatatag ng Foundation. Path. Ang rurok ng maagang Foundation stage. Niluwa ni Enteng ang isang subo ng tsaa sa mukha ni Joel. Pinandilatan niya ng mata si Joel at sinabing, nagsisinungaling ka ba sa akin? Pagod ka na bang mabuhay? Sa pangkalahatan, kahit na para sa mga dalubhasa sa parehong antas, dahil sa likas na kawalan sa mga mapagkukunan ng paglilinang, ang mga katutubo at rogue cultivator ay madalas na hindi ang mga kalaban ng mga magsasaka mula sa mga sekta tulad ng tatlong malalaking pavilion. Sa madaling salita, kahit na ang kabilang partido ay nasa tuktok ng nahuling Foundation stage, napakahirap talunin sina Chanino, lalo pa ang isang peak ng maagang Foundation stage. Kahit na ang kabilang partido ay talagang may lakas na hamanin ang isang tao sa isang mas mataas na antas, siya ay maaaring tumawid sa isang antas. Napakabihirang pa rin ng isang late na eksperto sa Foundation stage na pumatay sa isang peak late na eksperto sa Foundation stage, ngunit hindi ito ganap na hindi katanggap-tanggap. Kung ang isang cultivator sa tuktok ng unang bahagi ng Foundation stage ay maaaring pumatay kay Panyong, isang master sa tuktok ng late Foundation stage, walang sino man ang maniniwala sa ganitong uri ng katarantiduhan, kahit isang multo. Normal para sa South Heaven Gate na ganito ang reaksyon. Inasahan ito ni Joel. Pinunasan niya ang tsaa sa kanyang mukha na may mapait na ngiti at nagpaliwanag, huwag kang masyadong excited, Tito Master, hindi ako naniniwala na si Natalie ay nasa tuktok pa lamang ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon.
Kaya lang siguro tinatago niya ang totoong lakas niya, at hindi ko siya makita. Ang hindi magandang tingin sa mga mata ng Panginoon ng South Heaven Gate ay lumambot ng husto, at tumanggo siya, iyon ay mas katulad nito. Kung isa itong eksperto na makakapatay ng ikatlong kapatid, normal lang na hindi mo makikita sa kanyang disguise ang iyong maliit na lakas. 3,845. Walang kakulangan ng paraan upang itago ang lakas ng isang tao sa mundo ng paglilinang. Ang ilan ay napakasimple at madaling makita sa pamamagitan ng kaunting pansin, ngunit ang ilan ay maaaring maitago ng napakahusay, halos hindi masusugatan. Kung ang isang mataas na antas na master ay sadyang itinago ang kanyang lakas, hindi magiging mahirap para sa mga taong mas malakas kaysa sa kanya na makita siya. Ngunit kung ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa kanya, ito ay napakahirap. Ayon sa paghatol ng Nantian Gate, dahil ang kabilang partido ay nagawang patayin si Panyong, kung gayon ay dapat na siya ay nasa huling yugto man lamang ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, o mas mataas pa. Sa kalagitnaan ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon ni Joel, normal para sa kanya na hindi makita ang disguise ng kabilang partido. Matalino si Marshall Uncle, pero sa palagay ng disipulong ito, mas mababa talaga ang lakas ng batang iyon kaysa Master. Buti na lang nagpasabog siya ng isang mahusay na pamatay na sandata, at nahuli si Master, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kung hindi, dapat malayo ang lalaking iyon sa pagiging kalaban ng Master. Sinuri ni Joel na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang lakas ni Terence, ngunit mula sa kanilang unang palitan, masasabi niya na kahit na mas malakas ang taong ito kaysa sa kanya, hindi ito maaaring mangyari. Sa pagkakataong ito, ang kanyang murang amo na si Panyong ay tinamaan dahil minamaliit niya ang kanyang kalaban. Hindi man lang siya gumamit ng kahit anong martial arts techniques at direktang ibinato sa mukha ng isang taong may nakapatay na sandata. Iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Siyempre, hindi kailangang mamatay ni Panyong, ngunit mahirap para sa kanya na hindi mamatay pagkatapos magkaroon ng isang malupit at walang prinsipyong disipulo tulad ni Joel. Isang mahusay na sandata sa pagpatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng South Heaven Gate, at sinabi niya ng may interes, Marshall Nephew, bakit hindi mo sabihin sa akin ng detalyado kung anong uri ng mahusay na pamatay na sandata ito na maaari talagang pumatay sa ikatlong kapatid sa isang galaw? Ang Jiangho ay mapanganib, at ang mundo ng paglilinang ay palaging sumusunod sa batas ng gubat. Ang sinumang magsasaka na may kaunting lakas ay dapat magkaroon ng sarili nilang mga card na iligtas buhay. Gayunpaman, ang ilan ay kapakipakinabang, ang ilan ay hindi kinakailangang kapakipakinabang, ang ilan ay karaniwan, at ang ilan ay makapangyarihan. Ngunit kahit na ano, dahil maaari itong magamit bilang isang nakakaligtas na trump card, dapat itong kakaiba kumpara sa mga ordinaryong martial arts techniques. At ang Southern Heaven Gate ay palaging interesado sa mga trump card ng ibang tao. Ito ay hindi dahil siya ay mausisa, ngunit dahil ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang nilinang ay napaka-espesyal. Tinawag itong minor faceless magic. Sa mundo ng paglilinang ng Sky Class na isla, mayroong 5 sining na malawak na kilala sa kanilang mga epektong lumalaban sa langit. Sila ay lubos na iginagalang, at halos lahat ng mga magsasaka ay humahabol sa kanila na parang isang kawan ng mga itik. Hindi mabilang na beses na patunayan ng kasaysayan na ang sinumang makahawak sa sinuman sa kanila ay may mataas na pagkakataong maabot ang tuktok ng mundo. Ang 5 diskarte sa paglilinang na ito ay pinagsama-samang kilala bilang 5 mahusay na pamamaraan ng banal. Kabilang sa 5 dakilang sining na ito, mayroong isang pamamaraan ng paglilinang na tinatawag na walang face na divine art. Nabalitaan na hanggat ang isang tao ay may ganitong divine art bilang isang kasama, kung gayon ang paggamit ng anumang martial skill ay hindi magiging problema. Kahit na ang isang tao ay hindi kailanman nag-ukol ng kanyang sarili sa paglinang nito, hanggat ang isang tao ay nakita ito ng kaunti, maaari itong agad na gayahin, at ang kapangyarihan nito ay hindi mababa sa orihinal na katawan. Bukod sa kayang gayahin ang martial arts technique ng sinuman sa anumang oras, ang faceless magic art na ito ay nagkaroon din ng higit pang heaven-defying effect.
Iyon ay, maaari nitong pagsamahin ang kakanyahan ng maraming martial arts techniques na ginaya nito ng paunti-unti upang makabuo ng bagong faceless magic technique. Sa madaling salita, ang walang anyo na banal na kasanayang ito ay isang koleksyon ng kakanyahan ng isang daang paaralan. Sa teorya, ito ay isang napakalakas na kasanayan sa militar na maaaring patuloy na sumulong at maging mas malakas. At ang katangiang ito lamang na lumalaban sa langit ay sapat na upang patayin ang halos lahat ng kasanayan sa militar sa loob ng ilang segundo. Kung titingnan ng buong 5 malalaking isla ng langit na ranggo, ang bilang ng mga magsasaka na may mga kwalifikasyon at pagkakataong magsanay ng walang hanggang mahika ay talagang hindi hihigit sa bilang ng mga daliri sa isang kamay. Gayunpaman, ang menor de edad na walang anyo na divine art na nilinang ng Southern Heaven Gate ay hindi ang orihinal na walang anyo na divine art, ngunit isang pinasimpleng bersyon na binago ng isang eksperto. Ang epekto nito ay hindi kasing langit na lumalaban sa orihinal na walang anyo na divine art, ngunit mayroon pa rin itong mga katulad na katangian, kaya lang ito ay lubhang hamina. Ang minor faceless magic ay hindi maaaring ganap na kopyahin ang iba pang martial skills, at kahit na ito ay kinopya, ang kapangyarihan nito ay magiging mas mahina kaysa sa orihinal. Bukod dito, ang minor faceless magic nito ay hindi maaaring ganap na maisama ang esensya ng maraming martial skill tulad ng tunay na faceless magic, at hindi ito mapapabuti ng walang katapusan. Nagkaroon ito ng mabibigat na paghihigpit. Gayunpaman, ang minor faceless magic ay isa pa ring kahangahangang pamamaraan na higit na nakahihigit sa mga ordinaryong pamamaraan. Ang bilang ng mga tao na nagkaroon ng pagkakataon na linangin ang minor faceless magic ay kakaunti din. Ang dahilan kung bakit nakuha ng Southern Skygate ang minor faceless magic ay hindi lamang dahil malakas ang swerte nito, ngunit higit sa lahat, ito ay dahil sa suporta ng 3 bayani ng pamilya Nolan sa gitnang isla. Mahigit sa 70% ng dahilan kung bakit naabot ng Southern Heaven Gate ang kasalukuyang antas nito at ang lakas ay dahil sa minor faceless magic art. Para sa Southern Heaven Gate, ang mas kahangahangang mga diskarte sa martial arts na nakita nila, mas maraming kapangyarihan ang maipapakita nila ang kanilang minor faceless magic, at mas malakas ang kanilang minor faceless magic. Hanggat lumalakas ang martial skills ng isang tao, kahit na hindi tumaas ang kaharian ng isang tao, tataas pa rin ang aktwal na combat power ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit palagi itong tinatangkilik ng South Heaven Gate. Ang mga trump card at killing move ng iba pang mga cultivator ay mahusay na tonic para sa kanya. Sa sandaling marinig niya na ang trump card ng isang hamak na cultivator ay maaaring aktwal na pumatay sa kanyang pangatlong kapatid na lalaki, si Panyong, na may lakas ng rurok ng yumaong foundation stage, ang kanyang interes ay agad na napukaw. Kung kaya niyang isama ang trump card ng taong ito sa sarili niyang minor faceless divine skill, hindi ba tataas ng ibang level ang kanyang lakas? Bilang disipulo ni Panyong, natural na narinig ni Joel ang usapin ng Southern Heavenly Gate na nililinang ang minor faceless magic art. Lagi siyang naglalaway. Hindi lang siya, kundi maging ang kanyang murang master Panyong, na namatay sa kanyang mga kamay, ay naiinggit din sa hindi gaanong faceless na magic ng kanyang pangalawang kapatid. Sadyang hindi maayos ang ugnayan ng dalawang magkapatid, at sa pagitan ng mga magsasaka, ang mga benepisyo ay palaging mas mahalaga kaysa sa relasyon ng pamilya. Maliban kung ito ay ama at anak, pamana ng guro at disipulo, kung hindi, halos imposible na ibahagi ang isang napakahalagang bagay tulad ng pamamaraan ng paglilinang. Sa makatuwid, gaano man kainggit si Panyong sa menor de edad na faceless magic ng Southern Heaven Gate, maiisip lang niya ito, at walang pagkakataong makuha ito. Walang pagkakataon si Panyong, ngunit hindi ibig sabihin na wala ring pagkakataon si Joel. Kung buhay pa si Panyong ngayon, sa labas ng bawal ng sekta, talagang imposible para sa kanya, si Joel, na makuha ang minor faceless magic mula sa Southern Heaven Gate. Ang problema ay namatay na si Panyong sa ilalim ng kanyang mga kamay nang walang nakakaalam, kaya natural na wala ang balakid na ito. Kahit na sa 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Nolan, hindi sila makikibahagi sa isang makapangyarihang paraan ng paglilinang tulad ng menor de edad na walang face na magic art.
Ngunit paano kung makuha ni Joel ang pagpapahalaga sa Southern Heaven Gate at tanggapin nila siya bilang isang disipulo? Sa mundo ng paglilinang, ang relasyon sa pagitan ng guro at disipulo ay mas mahalaga kaysa sa blood brothers. Hangga't maaari niyang makuha ang pabor ng Southern Heaven Gate, kung gayon hindi ganap na imposible para sa Southern Heaven Gate na ipasa sa kanya ang minor faceless magic. Matapos patayin si Panyong, nakagawa siya ng isang nakakabigla na kapalaran. Dahil ang mga mapagkukunan ay nasa mga kamay ni Joel ngayon, ito ay ganap na sapat para sa kanya upang salakayin ang susunod na kaharian. Gayunpaman, ito ay malayo sa kasiyahan sa kanyang ambisyon. 3,846. Susunod, hindi lang niya kailangan kunin ang Star Inkstone mula kay Terence, kailangan din niya maging disipulo ng Southern Heaven Sect at makuha ang minor faceless magic. Sa dalawang bagay na ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging pinakamalakas na Golden Core Stage Cultivator sa hinaharap. Siya, si Joel, ay hindi papayag na maging isang ordinaryong maliit na figure. Isipin mo, nang ahas pa siyang gumawa ng bagay na ikinagalit ng tao at ng Diyos, kaya ano ang makakapigil sa kanya sa hinaharap? Siyempre, kung gusto niyang makuha ang minor faceless magic art mula sa Southern Heaven Gate, mas mataas pa ang antas ng kahirapan kaysa kay Natalie, na lumitaw ng wala saan, para agawin pabalik ang Star Inkstone. Hindi tulad ng simpleng pag-iisip na Panyong, ang pangalawang kapatid ng tatlong bayani ng pamilya Nolan, si Enteng, ay napakatalino. Mula sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Panyong, makikita na ang taong ito ay may ganap na malamig na ugali, at maaari pang tawaging malamig at walang puso. Masama man ang relasyon nila ni Panyong, magkapatid pa rin sila sa iisang ina. Sa huli, hindi lamang siya nakaramdam ng kalungkutan sa pagkamatay ni Panyong, kundi natuwa rin siya dito. Kung hindi dahil sa mukha ng tatlong magkapatid na Nolan ay hindi na niya ito tatanungin. Ang ganoong ugali ay kapareho lang ni Joel, na nakagawa ng isang taksil na pagkilos ng pagpatay sa kanyang amo. Kasing hirap ng pag-akyat sa langit para maparalisa ang napakagulong tao at kunin ang menor de edad na walang pagbabagong magic art mula sa kanya. Gayunpaman, ang minor faceless magic ay napakahirap makuha. Gaano man ito kahirap, hindi basta-basta susuko si Joel hanggat may pagkakataon. Ito ay katulad ng Star Inkstone, isang makapangyarihang pamamaraan na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao. Gayunpaman, ang mga epekto ay maaaring hindi tulad ng langit-defying bilang ang bituin Inkstone. Alam ni Joel na kung gusto niyang makuha ang minor faceless magic art, kailangan muna niyang maghanap ng paraan para tanggapin siya ng Southern Heaven Gate bilang isang disipulo. At kung gusto niyang tanggapin siya ng Southern Heaven Gate bilang isang disipulo, kailangan niyang pasayahin siya at pahalagahan siya. Nang marinig ang tanong mula sa South Heaven Gate, si Joel ay natahimik saglit, pagkatapos ay nagsabi, "Uncle Master, nandoon ako noong pinatay si Master, ngunit nasa malayo ako at ang pag-atake ni Natalie ay napakasama at lihim, kaya hindi ko ito nakita ng malinaw. Ang alam ko lang na ang paglipat ay tila nagpalapat ng hindi maisip na dami ng totoong chi. Ang lakas ng pagsabog ay gumuho pa ng ilang bundok sa paligid ng palengke at nag-iwan ng malaking hukay. Nakakaloka ang eksena. Talaga. Sa pagkakaalam ko, ang tatlong pavilion ay nagpadala ng maraming tao sa nakalipas na ilang taon upang mag-set up ng mga layer ng protective arrays sa bawat teritoryo, lalo na sa isang lugar tulad ng palengke. Upang maiwasang sirain ng mga cultivator ang nakapaligid na lugar, espesyal na inayos nila ang ilang layer ng protective array sa paligid nito. Imposibleng sirain ng mga ordinaryong tao ang mga nakapaligid na bundok. Ang foundation stage ay itinuring na beginner level lamang sa Sky Class Island, ngunit ang mga ito ay lumalaban pa rin sa langit. Kung gagamitin nila ang kanilang buong lakas, kahit isang maagang foundation stage master ay madaling makasira ng isang bulubundukin. Napakaraming master sa mga isla ng Sky Class, at mayroong lahat ng uri ng mga salungatan na nangyayari sa lahat ng oras. Kung wala silang katumbas na mga hakbang sa pagtatanggol, ang mga isla ng Sky Class ay matagal nang nagkawatak-watek, at hindi na makakaligtas sa loob ng 10 milyong taon.
Ang 5 Sky-class na isla ay matagal nang nakatindig dahil sa mga sekta. Nag-set up sila ng mga layer ng defensive array sa buong Sky-class na mga isla upang mabawi ang pinsalang dulot ng shockwaves mula sa mga labanan sa pagitan ng mga cultivator, kaya naman ang mga Sky-class na isla ay nakaligtas hanggang ngayon. Sa proteksyon na hanay na itinayo ng 3 pabilyon sa paligid ng palengke, dahil ang palengke ay puno ng mga tao, at halos lahat ng mga magsasaka sa North Island ay nagtipon doon, hindi lamang ito dahil sa mga alagad ng 3 pabilyon. Ang lahat ng uri ng salungatan ay hindi maiiwasan araw-araw. Kung walang espesyal na tugon, matagal nang nawasak ang lugar na ito. Ang proteksyon na hanay ng plaza ng lungsod ay palaging ang pinakamahigpit, at ang kapangyarihan nito sa pagtatanggol ay palaging ang pinakamalakas. Kahit na ang full power attack ng isang maagang foundation stage expert ay hindi makakapag-iwan ng anumang baka sa lugar na ito. Upang magawang gumuho ng ilang bundok sa paligid ng merkado sa isang galaw, anong uri ng kapangyarihan iyon? Kahit na ang isang dalubhasa sa tuktok ng huling yugto ng pundasyon ng gusali ay hindi magagawa ito. Totoo iyon. Ayon sa aking obserbasyon, mukhang hindi kayang kontrolin ni Natalie ang ganoong kalakas na killing move. Magagamit lamang niya ito para harapin ang problema, ngunit hindi niya mapakinabangan ang pinsala. Sabi ni Joel pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Logically speaking, dahil napakalakas ng killer move ni Terrence na maaari nitong sirain ang defensive formation at gumuho ng ilang bundok sa paligid nito, dapat na madaling patayin si Panyong, isang Picklate Foundation stage cultivator, na may kaunting control. Gayunpaman, kahit na si Panyong ay nahuli at nagtamo ng matinding pinsala, hindi siya namatay sa lugar. Kung hindi dahil sa kasakiman ni Joel pagkatapos ng insidente na ikinamatay niya, sa sandaling ito, buhay pa sana si Panyong. Makatwiran ang hula ni Joel at gaya ng kanyang hinulaan, hindi ganap na makontrol ni Terrence ang energy bomb, lalo na ang super energy bomb na hawak niya sa loob ng 2 buong oras. Nang marinig ng Southern Heaven Gate ang mga salita ni Joel, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi maiwasang lumalim, kawili-wili, kawili-wili. Gamit ang isang killing move na hindi pa niya ganap na nakakabisado, maaari niyang patayin ang ikatlong kapatid. Lalo akong nagiging interesado sa Natalie na binanggit mo. Lihim na tumawa si Joel. Buti na lang interesado siya. Kung hindi, kung ang taong ito ay hindi interesado, paano niya ako tutulungang mahukay ang Natalie na ito? Gaya ng inaasahan, agad na nagtanong ang South Heaven Gate, dahil ang Natalie na iyon ay isang rogue cultivator, kung gayon alam mo ba kung paano siya mahahanap? Hindi tulad ng mga alagad ng 3 pavilion, ang mga katutubo na rogue cultivator ay bihirang magkaroon ng kakaibang cultivation caves. Madalas ay wala silang nakapirming tirahan. Maliban kung ang isa ay napakapamilyar sa kanya, halos imposibleng mahanap siya. Ang pag-uulat kay Marshall Uncle, ang disipulong ito ay naghahanap sa kanya nitong mga araw at nag-iisip ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit hindi ko pa siya nahukay. Ang dahilan kung bakit ko siya nakilala sa palengke sa pagkakataong ito ay puro aksidente. Magalang na sagot ni Joel. Ito ay medyo mahirap. Hindi mapigilan ni Enteng na sumimangot. Kahit na may killing move ang kabilang partido na maaaring pumatay kay Panyong sa isang iglap, hindi magiging problema kung siya mismo ang kikilos. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay kung paano mahahanap ang kabilang partido sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, eksperto pa rin si Panyong sa rurok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Higit pa rito, siya ay nasa isang mahalagang posisyon tulad ng nangangasiwa na deacon ng tumataas na Sky Pavilion. Gaano man katapang si Natalie, tiyak na hindi siya maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa maikling panahon pagkatapos patayin si Panyong. 3,847. Kahit na dahil lang sa pressure ng public opinion, siguradong aaksyon ang mga nakatataas sa sumisikat na Sky Pavilion. Sa oras na iyon, ang mga eksperto ng Law Enforcement Hall ay hindi maiiwasang masangkot. Hindi banggitin, ang reputasyon ng 3 bayani ng Nolan ay kilala ng lahat.
Kapag namatay si Panyong, tiyak na lalapit ang dalawa pa upang maghayganti. Sa dinami-dami ng mga taong nakatingin sa kanya, maliban na lang kung may mali sa utak ni Natalie, hindi niya magagawang magpatuloy sa pagmamayabang sa paligid ng palengke. Kung hindi siya gagawa ng inisyatiba upang ipakita ang kanyang sarili, hindi magiging madali na hukayin siya. Nang makita ito, maingat na sumagot si Joel, "Marshall Uncle, bagamat hindi ko alam ang background ni Natalie, ngunit sa pagkakaalam ko, parang kilala niya si Melba, ang manager ng Hong Chamber of Commerce sa Market Street. Dapat tayong makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya." "Oh, sigurado ka ba? Kilala talaga ng rogue cultivator na ito ang manager ng Hong Chamber of Commerce. Hindi yan simple. Bahagyang natigilan ang Southern Heaven Gate. Hindi tulad ni Panyong, na nag-iisa sa mga nakaraang taon, ang Southern Sky Gate ay napakalinaw tungkol sa bigat ng Hong Chamber of Commerce. Ito ay isang tunay na behemoth. Kahit na manager lang ito ng North Island Branch, isa rin itong hindi kapani-paniwalang pigire. Ang Natalie District na ito ay isa lamang buhong na magsasaka, ngunit kilala niya talaga ang manager ng Hong Chamber of Commerce. Sa mata ng isang maalam na tao tulad ni Enteng, ang balitang ito ay mas nakakagulat kaysa sa kanyang pagpatay kay Panyong sa isang ultimong galaw. Tumango si Joel at kinumpirma, "Bagamat hindi ko alam kung gaano kalapit silang dalawa, hulaan ko na kamakailan lang ay binigyan ni Melba itong Natalie ng spiritual jade card." Ang haka-haka na ito ay puro conclusion na naisip ni Joel pagkatapos ng maraming pag-iisip. Kahit na medyo walang basehan, matalino siya at nahulaan ang buong kwento. Nakarating siya sa konklusyong ito batay sa 3 beses na nakilala niya si Terence sa mga kalye sa loob. Sa unang pagkakataon, sinamantala nilang dalawa ang araw ng pagbubukas ng panloob na kalye at sa Hong Chamber of Commerce, pareho silang nakatutok sa Star Inkstone. Sa pangalawang pagkakataon, sabay pa rin silang pumunta sa Hong Chamber of Commerce para makipagkumpetensya para sa Star Inkstone sa araw ng pagbubukas ng Inner Street makalipas ang 1 buwan. Mula sa puntong ito, malinaw na si Terence ay walang Spirit Jade card sa kanya, at wala rin siyang karapatang pumasok sa mga panloob na kalye ayon sa gusto niya. Kung hindi, mas binili niya ang Star Inkstone bago ang iba. Sa ikatlong pagkakataon, hindi ito ang araw ng pagbubukas ng Inner Street. Nakapasok si Joel sa panloob na kalye dahil sa Spirit Jade card na nasa kamay ng kanyang amo. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay talagang nakatagpo niya si Terence sa Hong Chamber of Commerce sa ikatlong pagkakataon. Sa panahong ito na ang panloob na kalye ay hindi bukas, mayroon lamang 2 uri ng mga tao na malayang makapasok at makaalis sa panloob na kalye. Ang isa ay ang mga alagad ng 3 pavilion na kinikilala ng palengke sa katayuan at lakas, at ang isa ay ang mga kilalang bisita na may espiritong Jade card. Kahit na si Joel ay inilibing sa silid-aklatan sa nakalipas na 3 taon, noon pa man ay kilala na niya ang mga sikat na figure ng 3 malalaking pavilion tulad ng likod ng kanyang kamay. Kahit papaano sa kanyang impresyon, walang hindi pamilyar na mukha tulad ni Natalie. Kung hindi, sa kanyang photographic memory, nakilala niya siya sa unang pagkakataon. Dahil hindi ito ang unang posibilidad, kung gayon ang natitirang posibilidad ay maaari lamang ang pangalawa. Ang Natalie na ito ay orihinal na walang Spirit Jade card, ngunit sa ilang kadahilanan, bigla siyang nagkaroon nito pagkatapos niyang bilhin ang Star Inkstone mula sa Hong Chamber of Commerce. Sa makatuwid, natural na naisip ni Joel ang haka-haka na ito. Binigyan ni Melba si Natalie ng isang spiritual jade card. Bagamat ang bagay na ito ay medyo mapangahas, alam niya na si Natalie ay may hawak na tableta para sa pagsira ng pundasyon ng Supreme Grade. Ang mga negosyante ay palaging nagustuhan ang mga bihirang kalakal. Hindi mahirap intindihin kung bakit binigyan siya ni Melba ng spiritual jade card dahil mataas ang tingin niya kay Natalie. Spiritual jade card. Interesting, kahit isang taong nasa ikatlong antas ng kapatid ay hindi kwalipikadong makakuha ng spiritual jade card. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang taong ito ay humiram ng spiritual jade card mula sa boss ilang araw na ang nakakaraan. Tanong ng South Heaven Gate na may malamig na ngiti. Tama.
Ang Spiritual Jade card ay maaaring magdala ng karagdagang tao sa Inner Street. Kung wala ang Spiritual Jade card na ito, hindi natin makikilala si Natalie sa pagkakataong ito. Tumango si Joel. Ang isang walang kwenta na hindi man lang makakuha ng Spirit Jade card ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa ating pamilya Nolan kung buhay pa siya. Oo nga pala, nakita mo ba sa katawan niya ang Spirit Jade card ng amo? Kapag bumalik ang amo at nalaman niyang wala na ang Spiritual Jade card niya, mababaliw siya. Sabi ng South Heaven Gate na nakakunot ang noo. Sa 5 sky class na isla, ang Spiritual Jade card ang pinakamahusay na patunay ng katayuan ng isang tao. Kahit na ang pinakamalakas na tao ay pahalagahan ito, at ang pinuno ng 3 magkakapatid na Nolan ay hindi exception. Nang marinig ang mga salitang ito, nanikip ang puso ni Joel. Nasa kamay na niya ang Spirit Jade card na hiniram ni Panyong sa kanyang amo, kasama ang iba't ibang kayamanan na nakuha niya sa katawan ni Panyong. Alam niya na kung wala ang tunay na lakas ng may-ari, ang Spiritual Jade card ay magiging walang silbi kahit hawakan niya ito sa kanyang kamay. Hindi niya magagamit ang kahit isang bit ng Spiritual Jade card. Ito ay dahil para magamit ang espiritual na Jade card, kailangan ng isa na mag-inject ng totoong enerhiya dito at ipasa ang verification ng joint formation ng iba't ibang chambers of commerce. Ngunit hindi napigilan ni Joel ang tukso. Ang may-ari ng Spiritual Jade card na ito ay ang panganay sa 3 magkakapatid na Nolan. Ang bilang ng mga espiritual na jade sa loob nito ay sapat na upang maging malabo ang mga mata ng sino mang magsasaka, at si Joel ay hindi exception. Nagkaroon ng chismis na hanggat makukuha ng isa ang kooperasyon ng nangungunang Chamber of Commerce o ng Merchant Union, kahit na ito ay espiritual na jade card ng ibang tao, maaari pa rin nilang kunin ang lahat ng espiritual na jade mula rito. Sa makatuwid, kahit na alam niyang may panganib sa pagpapanatili ng espiritual na jade card na ito, ayaw pa rin ni Joel na itapon ito. Ang espiritual na jade sa Spiritual Jade card na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan na nakita niya sa katawan ni Panyong. Ito ang suporta para sa kanyang meteoric rise sa hinaharap, kaya paano niya ito itatapon? Masyadong nakakagulat si Masters Jr., ang killing move ni Linferdier. Marami sa mga gamit ni Master ang nawala. Pagkatapos noon, nakaakit ito ng maraming nanunood mula sa kalapit na palengke. Wala akong masyadong pakialam at naaagaw lang ang katawan ni Master pabalik. Tungkol naman sa Spiritual Jade card ng Master Senior, hindi ko alam kung sino ang nakapulot nito sa kaguluhan. Kahit na ang puso ni Joel ay naguguluhan, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha at mahinahong sumagot. Ang mga salitang ito ay parehong totoo at mali. Kahit na ang isang matalinong tao tulad ng Southern Heaven Gate ay mahihirapang matukoy ang katotohanan sa maikling panahon, maliban kung pinaghihinalaan niya si Joel sa simula pa lang at hinalughog ang kanyang katawan o yungib. Sa kasamaang palad, kahit na hindi naging maganda ang ugnayan ng Southern Heaven Gate at Panyong, hinangaan pa rin nila ang alagad na ito ni Panyong, si Joel. Ang pangitain ng Southern Heaven's Gate ay madaling makita na kung si Joel ay sanayin ng mabuti, siya ang magiging material upang maging isang mahusay na tao sa hinaharap. Gayunpaman, noong nakaraan, dahil siya ay alagad ni Panyong, hindi mabuti para sa kanya na magbigay ng mga utos, at hindi siya interesadong gawin ito, kaya't hindi siya nagbigay ng anumang benepisyo o patnubay. 3,848 Ngayong naging bangkay na si Panyong, nawala na kay Joel ang kanyang nag-iisang taga-suporta. Sa katalinuhan ng brat na ito, dapat alam na niya ang susunod niyang gagawin para patuloy na makisalamuha sa tumataas na Sky Pavilion na ito. Ang dapat gawin ng Southern Heaven Gate ay simple. Kailangan nilang suriin kung sapat na tapat si Joel, at pagkatapos ay magpasya kung tatanggapin siya o hindi sa sekta. Kaya ganon. Tapos Marshall Nephew, pumunta ka na at magpalagay ka ng notice sa palengke. Kung mahanap man natin o hindi, hintayin natin si boss na bumalik at sumakit ang ulo niya. Ang Southern Heaven Gate ay walang pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang mahanap ito, hindi ito makakabuti sa kanila. Casual lang nilang binabanggit.
Oo, gagawin ng alagad na ito ang iyong iniutos. Mabilis na tumango si Joel. Kung ano ang sinabi ng Southern Heaven Gate ay eksaktong gusto niya. Kung hindi, kung talagang gusto nilang mahanap ang spiritual jade card, ito ay isang malaking kawalan. Tumigil sandali ang mga lalaking nantiyan at pagkatapos ay nagsabi, aayusin natin ang usapin ng espiritual na jade card. Tungkol naman sa Natalie na iyon, dahil sigurado ka na maaaring kamag-anak siya ni Melba, mukhang kailangan kong pumunta sa Hong Chamber of Commerce. Bagamat walang pakialam ang Southern Heaven Gate sa pagkawala ni Panyong sa Hong Chamber of Commerce, isa pa rin sila sa tatlong bayani ng pamilya Nolan. Ang balitang ito ay natural na mahuhulog sa kanilang mga tainga sa pamamagitan ng mga bibig ng mga nakapaligid na mambabola. Tungkol dito, ang ugali ng Southern Sky Gate ay ganap na kasuklam-suklam. At si Panyong, ang pangatlong kapatid na lalaki, ay mas naging tanga sa kanyang paningin. Ang isang tuktok lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation ay talagang nangahas na pumunta sa Hong Chamber of Commerce at pukawin siya. Kung hindi ito tanga, ano? Hindi banggitin si Panyong, maging ang South Heaven Gate, na nasa itaas nila sa parehong lakas at katayuan, ay hindi nang ahas na maliitin ang isang higanteng tulad ng Hong Chamber of Commerce. Gumamit ng puwersa at katayuan si Panyong para pilitin ang Hong Chamber of Commerce. Ito ay simpleng biro. Ang pagsasabi na siya ay ignorante at walang takot ay pinupuri na siya, ngunit totoo na may butas ang kanyang utak. Alam na alam ng Southern Sky Gate ang napakalaking kapangyarihan ng Hong Chamber of Commerce at labis na natatakot dito, ngunit hindi ito sa lawak na hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang ideya. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang pangalawang anak sa tatlong bayani ng pamilya Nolan. Ngayong wala rito ang unang kapatid, kung hindi niya pinapahalagahan ang pagkamatay ng ikatlong kapatid, lubos nitong masisira ang kanyang reputasyon. Kahit na ang Southern Sky Gate ay 100 o 1,000 beses na mas matalino kaysa sa isang simpleng tao tulad ni Panyong, hindi pa rin ito exception. Ang reputasyon ay palaging napakahalaga. Kahit na wala siyang interes na hayaan ang isang hanggal na tulad ni Panyong na mabitin sa kamay ng ibang tao, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humakbang pasulong para sa kapakanan ng reputasyon. Bukod dito, hindi tulad ng malamig na puso sa kanya, ang panganay sa tatlong magkakapatid na Nolan, si Andrew Nolan, ay napaka-protective sa kanyang sarili. Kung hindi siya magpapahiram ng ganoon kaalagang bagay tulad ng Spirit Jade Card kay Panyong nang walang sinasabi. Nang bumalik si Andrew at malaman na walang pakialam ang kanyang nakababatang kapatid sa pagkamatay ng kanyang ikatlong kapatid na si Panyong, hindi maisip ng Southern Heavenly Gate kung anong klaseng galit ang kanyang haharapin. Ang isang matalinong tao tulad ng Nantianman ay tiyak na hindi magiging kasing tanga ni Panyong na magbanta at sumigaw. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kumpiyansa na pumunta sa Hong Chamber of Commerce ay dahil sa isang detalye sa mga salita ni Joel. Si Natalie ay hindi pinahahalagahan ng buong Hong Chamber of Commerce. Siya ay pinahahalagahan lamang ni Melba, ang tagapamahala ng sangay ng North Island ng Hong Chamber of Commerce. Iyon lang. Bagamat may pagkakaiba lamang ng ilang mga salita, ang kahulugan na kanilang kinakatawan ay ganap na naiiba. Kung ang Natalie na ito ay isang mahalagang customer na pinahahalagahan ng buong Hong Chamber of Commerce, kung gayon kahit na ang Southern Heaven Gate ay magkaroon ng 10 beses na lakas ng loob, tiyak na hindi sila maglalakas loob na pumunta sa kabilang partido at pagbabantaan siyang ibigay ang partikular na impormasyon ni Natalie. Bilang pangalawa sa pinakatanyag na Chamber of Commerce sa 5 malalaking isla ng Sky Class, ang Hong Chamber of Commerce ay palaging napaka-protective sa kanilang mga customer, lalo na ang mahahalagang customer na kanilang pinahahalagahan. Kung si Natalie ay tulad ng isang customer, kung gayon hindi pa banggitin ang Southern Sky Gate, kahit na ang tatlong pavilion ng buong North Island ay lumapit para i-pressure ang Hong Chamber of Commerce, wala itong silbi. Bagamat hinahabol ng mga mangangalakal ang mga kita at gagawin ang anumang bagay sa maraming pagkakataon, ang Hong Chamber of Commerce ay nagawang maging isang colossus ngayon dahil sa reputasyon nito. Kung walang malakas na reputasyon, imposible para sa kanila na maging isang nangungunang Chamber of Commerce.
Upang makabuo ng isang malakas na reputasyon, kailangan nilang gumana ng mahabang panahon. Ang prosesong ito ay napakahaba at mahirap, ngunit napakadaling sirain ang napakalakas na reputasyon. Hanggat minsan nilang naibenta ang impormasyon ng kanilang mga customer, kahit na ito ay ang pinakasimpleng impormasyon, basta't ito ay kumalat, sapat na ito upang sirain ang malakas na reputasyon na kanilang naipon sa loob ng libu-libong taon. Lahat ng sumali sa Hong Chamber of Commerce, kahit na ang pinakamababang antas naman servants, ay kailangang dumaan sa lahat ng uri ng brainwashing tuwing umaga at gabi. Ang pinakamahalaga ay ang manampa na protektahan ang reputasyon ng Hong Chamber of Commerce. Gayunpaman, dahil ang Natalie ay pinahahalagahan lamang ni Melba, mas madali itong pangasiwaan. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng mundo ng martial arts. Kahit na sa loob ng Hong Chamber of Commerce, hindi ito isang piraso ng bakal. Kung ang punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce sa Nakajima ang nagbigay ng utos, ang posisyon ni Melba bilang tagapagsalita ng Hong Chamber of Commerce sa North Island ay natural na hindi na umiiral. Alam na alam ng Southern Heaven Gate na upang maalis ang pagkakakilanlan ni Natalie mula sa Melba, ang unang hakbang ay ang paghiwalayin si Melba mula sa Hong Chamber of Commerce. Ang Southern Heaven Gate ay hindi nang ahas na hamanin ang Hong Chamber of Commerce, ngunit kung si Melba lamang, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na banta siya. Pwede ko bang tanungin si Marshall Uncle, kailan tayo pupunta sa Hong Chamber of Commerce? Bagamat hindi alam ni Joel kung ano ang pinaplano ng Southern Heaven Gate, alam niyang natalo noon si Panyong, ngunit naglakas loob pa rin siyang sabihin na pupunta siya sa Hong Chamber of Commerce. Makikita na dapat ay mayroon siyang maaasahan at may kumpiyansa. There's no rush. We'll talk about it in 2 days. Marshall nephew, you should go and send out the notice of the search for the eldest brother's spiritual jade card. I have to prepare some things and observe the situation at the same time. Ang mukha ng Southern Heaven Gate ay hindi moari, at ikinaway niya ang kanyang kamay kay Joel, na nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Sa utos mo, Tito Master. Walang ibang sinabi si Joel. Magalang siyang yumuko at maingat na umatras sa pasukan ng Southern Heaven Gate bago tumalikod para umalis. Pagtingin sa likod ni Joel habang paalis, kinurot ng South Heaven Gate ang kanyang baba nang may pag-iisip at natawa sa sarili, nagkukunwari ang brat na ito na maganda ang ugali, ngunit malayo pa rin siya sa pabor sa upuang ito. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang nangangasiwa na deacon, si Panyong, ay pinatay sa isang solong paggalaw sa palengke. Pagkatapos ng 3 araw ng paggawa ng serbesa, ang bagay na ito ay nalaman ng lahat. Hindi lamang ang mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion, kundi pati ang mga disipulo ng iba pang 3 pavilion ay tinatalakay ang bagay na ito pagkatapos ng kanilang mga pagkain. Ang tanong na pinaka-pinag-aalala ng lahat ay walang iba kundi isang tanong, sino ang pumatay? 3,849. Ang palengke ay isang lugar kung saan pinaghalo ang mabuti at masama. Hindi lamang nagkaroon ng malaking bilang ng mga disipulo mula sa 3 pavilion, ngunit mayroon ding malaking bilang ng mga grassroots rogue cultivator. Kung ang pumatay ay isang panloob na alagad ng 3 pavilion, hindi magiging mahirap hanapin ang tunay na mamamatay tao na may kaunting imbestigasyon. Gayunpaman, kung ito ay isang grassroots rogue cultivator, magiging napakahirap na hanapin siya. Gayunpaman, ang nakakagulat ay para sa isang mahalagang figure tulad ni Panyong na mapatay sa teritoryo ng 3 pavilion, lahat ay pinag-uusapan lamang ito dahil sa inip at hindi nagdulot ng anumang malakas na boses. Walang sino man ang sadyang lumikha ng opinyon ng publiko para ipilit ang mga nakatataas sa 3 pavilion na mahanap ang tunay na mamamatay tao sa lalong madaling panahon. Kitang-kita ang mahinang katanyagan ni Panyong, ang supervisor na deacon ng umaangat na Sky Pavilion. Dahil sa malawakang atensyon, ang ilan sa mga nakatataas ng tumataas na Sky Pavilion ay humakbang na upang imbestigahan ang bagay na ito. Ang katangian ng bagay na ito ay hindi masasabing banayad.
Kung hindi man lang nila inisip ang pagkamatay ni Panyong na may pambihirang katayuan sa sarili nilang teritoryo, saan kaya ang dignidad ng tumataas na Sky Pavilion? Paano nila makukumbansi ang publiko sa hinaharap? Gayunpaman, bagamat nerehistro na ng Law Enforcement Hall ang bagay na ito, hindi sila gumawa ng anumang malalaking hakbang upang i-target ang usaping ito. Malamig ang pakikitungo nila dito sa loob ng ilang panahon, naghihintay sa lahat na itapon ito sa likod ng kanilang isipan at ilagay ito sa stand. Sa mundo ng labanan at pagpatay, ang pagkamatay ng isang tao ay isang pangkaraniwang pangyayari. Maliban na lang kung ito ay isang trahedya tulad ng nangyari sa Quezon Mountain Villa, kung saan libu-libong tao ang namatay ng sabay-sabay, at naapektuhan nito ang interes ng ilang tao, hindi ito magdudulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa bahagyang sensitibong pagkakakilanlan ni Panyong bilang ang nangangasiwa na dekan ng tumataas na Sky Pavilion, hindi rin siya makikita sa mga mata ng nakatataas. Kung siya ay namatay, gayon din. Walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, ang Law Enforcement Hall ay isang formalidad lamang nang walang anumang espesyal na abiso mula sa mga nakatataas. Sa mga salita ng kasalukuyang master ng Law Enforcement Hall, si Julius, ang Law Enforcement Hall ay hindi naiinip para itaguyod ang hustisya para sa mahihina. Kailangan lang nilang bantayan ang malalaking puwersa at malalaking pigire. Sa mata ng karamihan sa mga ordinaryong magsasaka, si Panyong ay isa ng mataas at makapangyarihang pigire. Gayunpaman, sa mga mata ni Julius, hindi siya naiiba sa mga ordinaryong tao sa ibaba. Isa lang siyang hamak na langgam. Hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa kanya. As expected, they give boss a satisfactory explanation, parang kailangan ko ng personal na pumunta. Inasahan na ito ng Southern Heaven Gate. Matapos ang napakatagal na panahon sa tumataas na Sky Pavilion, kung hindi man lang niya makita ang tunay na katangian ng mga nakatataas at ng Law Enforcement Hall, nasayang na sana niya ang kanyang oras. Gayunpaman, hindi siya naghintay nitong 3 araw para sa wala. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagmamasid sa sitwasyon, kung gusto niyang pumunta ng personal sa Hong Chamber of Commerce, kailangan niyang maghanda ng ilang trump card. At ngayon, nasa kanya na ang trump card na hinihintay niya. Matapos ipatawag si Joel, agad na tumungo ang South Heaven Gate sa palengke. Bagamat hindi ngayon ang araw ng pagbubukas ng Inner Street, iba ito sa Panyong. Mayroon siyang sariling Spirit Jade card, kaya hindi naging problema ang pagpasok kay Joel. Pagdating nila sa harap ng Hong Chamber of Commerce, walang sinabi ang South Heaven Gate at pumasok na may malamig na mukha. Sumunod si Joel sa likuran. Naramdaman agad ng manservant sa pasukan ng Hong Chamber of Commerce na may mali. Sinulyapan niya si Joel at agad na naintindihan. Kahit na hindi niya nakilala ang Southern Heaven Gate, si Joel ay madalas na pumupunta sa Hong Chamber of Commerce kamakailan, at ang mga kamakailang bagyo ay dahil sa kanya. Kung hindi pa rin siya makilala ng manservant, sinayang niya sana ang maingat na pagsasanay ng Hong Chamber of Commerce. Nasaan ang manager mo? Hindi man lang tumingin sa katulong ang South Heaven Gate habang mayabang nitong sinabi. Sanay na ang 3 magkapatid na Nolan sa pagiging mayabang. Kahit matalino siyang tao, hindi niya ito maiiwasan at hinding-hindi niya bibigyan ng magandang mukha ang mga underling na ito. Bukod dito, kahit na ito ay para sa layunin ng pagpunta dito ngayon, kailangan niyang maging dominante. Una sa lahat, kailangan niyang i-overwhelm ang kabilang partido sa kanyang momentum. Kung hindi, sa pagiging tuso ng mga mangangalakal na ito, walang paraan upang mailabas ang katotohanan sa kanilang mga bibig. Sa totoo lang, pagkatapos makita ang mga aksyon ng Southern Heaven Gate, si Joel, na sumusunod sa likuran nila, ay medyo nataranta. Kung gaano kakilakilabot ang guest master ng Hong Chamber of Commerce, hindi lamang natalo ang kanyang murang master Panyong, maging siya mismo ay personal na nakaranas nito. Bagamat saglit lang ang momentum, sapat na iyon para manginig siya sa takot. Kahit na ang South Heaven Gate ay napakalakas, mas malakas pa kaysa kay Panyong na nasa tuktok ng huling foundation stage, hindi inisip ni Joel na maaari niyang samantalahin ang guest master ng Hong Chamber of Commerce.
Kahit na hindi siya mas mababa sa guest master ng Hong Chamber of Commerce sa one-on-one fight, hindi lang isang guest master ang Hong Chamber of Commerce. Kahit na siya ay nasa tenterhooks, alam ni Joel na wala siyang karapatang ituro ang kanyang mga daliri sa harap ng Southern Skygate. Higit pa rito, ang Southern Skygate ay hindi isang simpleng tao. Kung wala silang anumang suporta, hindi nila gagawin ang gayong walang utak na bagay. Ilang sandali pa, ang dalawa ay inanyayahan sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng isang alipin. Sa pagkakataong ito, dahil sa inaasahan ni Joel, ang tindera na si Melba, na palaging magalang sa lahat, ay hindi tumayo upang salubungin sila. Pwede ko bang malaman kung ano ang itinuro niyong dalawa sa akin? Umupo si Melba sa isang armchair, umiinom ng isang tasa ng mataas na kalidad na tsaa. Tumangala siya sa dalawa at sinabing, "Same time na tinatanggap ng Hong Chamber of Commerce ko ang sinumang panauhin, ngunit kung naghahanap kayo ng gulo, hindi ko kayo papaalisin. Huwag kang humingi ng pagtanggi." Bilang isang negosyante, palaging tinatanggap ni Melba ang mga panauhin mula sa iba't ibang panig ng mundo ng may ngiti. Gayunpaman, hindi siya kailanman naging mabait sa mga dumating na may halatang masamang intensyon. Ang Hong Chamber of Commerce ay ang nangungunang Chamber of Commerce sa 5 malalaking isla ng Heaven Class. Kung ito ay masyadong mayabang, sasabihin ng mga tao na ito ay isang malaking tindahan na nambubuli sa mga customer nito. Gayunpaman, alam din ni Melba na kung minsan ay kailangang maging matigas. Minsan, kailangan pa niyang kumatok sa bundok para takutin ang tigre at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, kung marunong lang siyang magtiis, maiisip ng mga maliliit na fries na mahina siya at madaling mabuli. Mula noon, itutulak na niya ang kanyang ilong at magdudulot ng walang katapusang gulo. Maaaring maapektuhan pa nito ang impresyon ng ibang mga customer sa Hong Chamber of Commerce. Kung gayon, hindi magiging maganda ang negosyo. Sa mga mata ni Melba, dahil ang dalawang taong nasa harapan niya ay halatang may masamang intensyon, hindi na kailangang maging magalang. Napakagalang na ihain sa kanila ang tsaa at paalisin sila. Kung wala pang mata ang dalawa, kaya lang niyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Humihingi ng snob. Napatingin si Enteng kay Melba. Isang mangangalakal na alipin lamang ang nangahas na maging bastos sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Agad siyang ngumisi, sikat na sikat ang Hong Chamber of Commerce, pero sobrang curious ako, ganito ba ang karaniwang pakikitungo mo sa mga bisita mo? Ang Southern Heaven Gate ay hindi estranghero sa Hong Chamber of Commerce. Nang bumisita sila sa gitnang isla para bisitahin ang mahalagang figure ng Southern Heaven Clan, nakilala pa nila ang isa sa mga nakatataas sa Hong Chamber of Commerce at nabigyan pa sila ng Spirit Jade Card. 3,850. Siyempre, binigyan siya ng mas mataas ng Hong Chamber of Commerce ng Spirit Jade Card dahil sa big shot ng pamilya Nolan. Gayunpaman, sa North Island, ang Southern Heaven Gate ay bihirang bumisita sa Hong Chamber of Commerce. Sa halip, ginapos sila ng isa pang malaking merchant house na may malaking pera. Kung tutusin, sa kanilang posisyon sa tumataas na Sky Pavilion, hanggat kaya nila siya, makakakuha sila ng malaking benepisyo. May mabubuti at masasamang panauhin. Kung ito ay isang mabuting panauhin, ang Hong Chamber of Commerce ay natural na igagalang siya ng may paggalang. Ngunit kung ito ay isang masamang panauhin, kung gayon ay walang masasabi. Sa mundo ng paglilinang, ang mga malalakas ay iginagalang. Sigurado akong napakalinaw mo tungkol dito. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Melba. Iginagalang ang malalakas. Namilog ang mga mata ni Nanchanman. Nagulat siya nang makitang hindi niya makita ang lakas ni Melba. Hindi niya maalis ang posibilidad na gumamit ang kabilang partido ng ilang lihim na pamamaraan para itago ang kanyang lakas. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang niya ito mula sa isang normal na loika na pananaw, kung hindi niya makita ang lakas ng kabilang partido, nangangahulugan ito na ang lakas ng kabilang partido ay malamang na higit sa kanya. Gaya ng inaasahan sa isang taong maaaring maging tagapamahala ng sangay sa North Island ng Hong Chamber of Commerce, talagang hindi siya dapat maliitin.
Lihim na nabigla ang mga lalaking nantiyan, ngunit wala siyang planong sumuko. Pagkatapos ng lahat, dumating siya sa Hong Chamber of Commerce ngayon na may sapat na paghahanda. Tila sa iyong mga mata, Manager Hong, ang Panginoong ito ay naiuri na bilang isang masamang panauhin. Gayunpaman, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng Panginoong ito? Ang Southern Skygate ay sumangot ng malamig at nanunuya. Kung ikukumpara sa kanilang pangatlong kapatid na lalaki, si Panyong, hindi lamang ang sekta ng Southern Heaven ang mas malakas, ngunit ang kanilang katayuan sa tumataas na Sky Pavilion ay mas mataas din. Ang posisyon ni Panyong bilang isang supervisor na deacon ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang posisyon sa Southern Skygate ay talagang mainit. Hindi lamang ito kahanga-hanga, ngunit mayroon din siyang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung ang isa ay maaaring makipagkaibigan sa kanya, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Mahigit sa kalahati ng mga mangangalakal sa palengke ay aktibong nakikipagkaibigan o kahit na nangungutya sa Southern Heaven Gate. Marami ang gustong magpatali sa kanya gamit ang malaking halaga ng pera. Gayunpaman, sa mga negosyong ito, walang simbolikong higanteng negosyo tulad ng Hong Chamber of Commerce. Sa makatuwid, ang Southern Skygate ay matagal nang naghamon ng sama ng loob laban sa Hong Chamber of Commerce. Sa mahigpit na pagsasalita, nagkaroon sila ng sama ng loob laban sa sangay ng North Island ng Hong Chamber of Commerce. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang Southern Skygate ay sadyang lumapit sa pinto ng personal. Sa panlabas, ito ay para sa bagay ni Panyong, ngunit sa dilim, mayroon din silang balak na kunin ang pagkakataong kumatok sa ulo ng kabilang partido. Naisip ng Southern Heaven Gate na naglakas loob si Melba na maging napakawalang galang sa kanya dahil hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi, lahat ng mga negosyanteng nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan ay ituring siyang parang Diyos ng fortune. Bakit naman siya magpapakita ng malamig na mukha? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang nagtaas ng ulo si Melba at sinabing, siya ang pangalawa sa tatlong magkakapatid na Nolan, ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng manager ng tumataas na Sky Pavilion, at mula sa South Heaven Gate. Alam mo talaga. Nagbago ang ekspresyon ng Southern Heaven Gate. Kung hindi alam ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, maliwanag na magpakita siya ng ganoon kalamag na mukha. Gayunpaman, malinaw na alam niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na manager ng Sky Pavilion, at gayunpaman ay naglakas loob pa rin siyang tretuhin siya ng ganito. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Bagamat ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion ay hindi masyadong naiiba sa posisyon ni Gavin bilang ang pinakamatandang kapatid na lalaki na namamahala sa Green Cloud Pavilion, ang pagkakaiba ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Si Gavin, ang nakatatandang disipulong namamahala, ay maaari lamang pamahalaan ang isang dosenang o higit pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, na karamihan sa kanila ay hindi pa umabot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Gayunpaman, ang senior na disipulo na namamahala sa Southern Heaven Gate ay namamahala sa lahat ng panloob na disipulo ng sekta maliban sa Golden Core Stage. Ang kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga kamay at ang mga mapagkukunan ng paglilinang na kanyang kontrolado ay sapat na upang maiinggit ang hindi mabilang na mga tao. Hindi maihahambing ang katayuan at kapangyarihan ng dalawang ito. Maging si Yunfeng, ang pinuno ng malugod na bagong pavilion, na pinuno ng isang independenteng departamento, ay hindi nang ahas na maging mayabang sa harap ng South Heaven Gate, lalo pa ang isang Gavin. Siyempre, hindi lahat ng mga pinuno ng mga independenteng departamento ay bibigyan ng pansin ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng Southern Heaven Gate. Ang dahilan kung bakit ganito ang kinikilos ni Yunfeng ay dahil ang malugod na bagong pavilion ay ang huling lugar sa lahat ng mga independenteng departamento. Kung ito ang hallmaster ng isang nangungunang departamento tulad ng Law Enforcement Hall, ang isang makapangyarihang figure tulad ni Julius ay hindi man lang titingin sa Southern Heaven Gate. Gayunpaman, sa mata ng lahat ng mga tindero sa palengke, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng pumapaitaas na Pavilion Steward of the Southern Skygate ay talagang mainit pa rin at karapat-dapat na makatali ng maraming pera.
Kahit saang tindahan man siya pumasok sa palengke, tiyak na matatanggap niya ang pinakadakilang pagtrato. Ang ganitong klase ng pagtrato, kahit ang sarili niyang ama ay hindi kayang ikumpara. Hanggat sinuhulan niya ang Southern Heaven Gate, matutulungan niya ang negosyo ng kanyang tindahan kapag bumili siya ng mga mapagkukunan para sa mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion sa hinaharap. Ang mga kita ay magiging isang astronomical figure, sapat na para mabaliw sa inggit ang sinumang mangangalakal. Si Melba, bilang tagapamahala ng sangay ng North Island ng Hong Chamber of Commerce, ay hindi kailanman nagbigay pansin sa Southern Heaven Gate. Ngayon, siya pa nga ang nagkusa na pumunta sa pintuan. Malinaw na alam niya ang pagkakakilanlan ng Southern Heaven Gate, ngunit naglakas loob pa rin siyang pretuhin ang mga ito ng napakalamig na mukha. Sa napakalaking pagkakaiba, hindi nakapagtataka na ang Southern Heaven Gate ay labis na nabigla at nawala ang kanilang katahimikan. Ang Melba na ito ay naging tagapamahala ng sangay, kaya dapat ay isang tunay na mangangalakal. Paano kayang tretuhin ng isang mangangalakal ang kanilang God of Fortune ng ganito? Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ng South Heaven Gate, sinabi ni Melba na may mahinang ngiti, bagaman ang aking Hong Chamber of Commerce ay hindi isang intelligence organization, mahalagang maging mapagmasid kapag nagnenegosyo sa North Island. Ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid ng manager ng tumataas na Sky Pavilion, kaya kakaiba ba na makilala kita? Ang pagiging kinikilala ni Melba, isang shopkeeper-level figure ng Hong Chamber of Commerce, ay dapat na patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nang marinig ito ng Southern Heaven Gate, ang kanyang mukha ay agad na naging mas malungkot. Malinaw na alam mo ang pagkakakilanlan ng Panginoong ito, ngunit hindi mo pa ito tinanong. Ngayong personal ka nang dumating, hindi ka lang nagmadaling sambahin ako, pero ang dahan-dahan mo pa talaga akong tinatrato. Hindi ba ito isang sampal sa mukha? Akala nila ay maaari nilang takutin ang kabilang partido sa kanilang katayuan, ngunit hindi nila inaasahan na sasampalin sila sa mukha ng kabilang partido, at sa ganoong kalmadong paraan. Naramdaman ng Southern Heaven Gate na nag-aapoy ang mukha nila sa kahihiyan. Pinilit ng South Heaven Gate ang sarili na panatilihing tuwid ang mukha at minisyon, alam mo ang aking pagkakakilanlan ngunit naglakas loob ka pa ring maging napakabagal. Parang sobrang confident mo sa sarili mo. Iniisip ko kung ang mga nakatataas sa gitnang isla ng Hong Chamber of Commerce ay magkakaroon ng anumang mga opinyon pagkatapos nilang malaman ang tungkol dito. Bagamat ang Hong Chamber of Commerce ay isa sa mga nangungunang chambers of commerce sa 5 malalaking isla ng Heaven Class, at si Melba ang branch manager, ang kanyang mga salita ay nagdala ng napakalaking bigat sa North Island, ngunit kung alam ng upper echelons ng Middle Island na sinasaktan niya ang interes ng Hong Chamber of Commerce dahil sa kanyang mga emosyon, malamang na matapos na ang kanyang posisyon bilang branch manager. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila walang pakialam si Melba sa banta. Walang pakialam na sabi niya, kung gayon hindi mo na kailangang mag-alala. Ilang dekada na akong namamahala sa North Island. Hindi ko kailangan mong turuan ako kung ano ang magagawa at hindi ko magagawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.